Tinanggal na rin ang lapu-lapu. Among the Naisip planes ko exists the may mga graph pa equilibrium. naman na pwede which silang I was kunin dito. made May for. Khalid din naman na pwede silang tingnan. Parang most likely, Grok na yung pinakamaganda dito. Ano yung sagutan ng isang Kalea at Grok? Oo, kung sila magsuntukan, pwede. Oo. Diba? Or kung gusto mo na suntukan, Hilda. Kaso, lunok sa Kaleye. So, tsaka kulang sila sa stun eh. Wala silang stun dito. Ano kayang kuha nila dito? Mage? Feel ko mage muna. Kasi wala na ning flex eh. Kita mo na yung Uranus eh. So parang walang point magtago ng kahit anong role. Might as well pick a hero na hindi masyadong nagwo-worry sa mga possible matchups pa. Sabay nagsilina, no? Nung wala lang. Si Aqua. Biglang bumalik yung mga savior siguro. Pero masyado malabo. Sicilian. Yun yung Pwede mga... pa ma-safe wing Sicilian kung sakaling yun yung kukunin nila. No choice ni AP Bren. They're gonna go for the Valentina instead. Pero parang wala pa kasi masyadong aagawin. Napuot na lamang siguro sa Mountain Giant. Ano to? Gold Lane! Joe! Wow! Wait, di natin sure. Baka mamaya Golden Alice, XP Cho, si Sanford ay isa ring Choman. Si Oheb pala, no? Isa sa mga hero ni Oheb. Nakita niya yan kanina kay Benny. Hindi pwedeng si Benny lang. Bagay. Nako, actually, isa sa mga pinag-uusapan din, ano, at pakiramdam ko, lahat naman halos ng mga player dito magaling mag-chow eh. Yeah. Di ba parang standard yan halos ng mga pro eh, at magaling ka mag-chow. Ito, X-Nova, pili ka lang, Hellcurt o Saber. Oy, pwede. Alam mo, i-redeem niya yung Hellcurt niya, pre. Oo. Ang daming nagsasabi na hindi maganda yung nangyari sa Hellcurt, pero kung mapapawi niya yan ngayon, Legit kailangan nila ng damage, by the way. Hellcurt na to, pare. You are safe now. Okay lang. Safer pick, pero may damage pa rin. Actually, ganyan din yung naging argument kahapon eh. Sa Panalo sila dito again, papasok silang playoffs ng ready na. Panalo na sila against sa AP Bren. Oo. Might as well with momentum. Team Falcons naman ang kanilang gustong kasunod na kalaban. And for AP Bren, statement win for the regular season ending. Pasok na tayo sa Land of Dawn. By the way, confirmed, Oheb Cho. Ngayon ko na lang nakita to, pare. Dumating siya sa liga natin. Ang ginagamit niya ay Harriet, Alice, and Lunox. Naging Granger and Beatrix. At ngayon, 2025. Pre, kung time traveler ka at bumalik ka noong 2021, kinausap mo yung Season 7 Umi. At sinabi mo sa kanya, Umi, si Oheb ay mag-chow in 4 years sa Gold Lane. Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi, ito na talaga yung sabihin na natin na kaya talaga na mag-pull off ng mga fighter gold din eh. Kasi YSS, kailangan mong gamitin din yung expanding rivers. Diba? So, doon talaga available. Oy, wait lang. Suntuan talaga ang gusto. Pero sa may baba, Oheb, nahihirapan na ata kay Oo. Shizu. Na minamama siya doon kasi range advantage eh. Mula doon sa isang Granger. Pero maagang salpukan din kagad. Medyo lumamang ata sa folks doon ang AP Bren, pero may gold advantage dito, Tia. Ito yung part na sinasabi niya, Umi, na talagang di ka maniniwala. Kahit naman ako ata, di maniniwala. Kahit sino, di ka maniniwala. Kasi, Gold Cho, di ba? Last, parang pinaka-legit na nakita natin na gina-gold yung Cho, season 5 pa eh. 10 seasons ago yun, men. Well, 11. Well, ngayon na, nagbabalik na. Talagang time flies when you're having fun. 9 years old na nga yung MS Baby. Grade 4 na yan, pre. Kaklase na ni Larkin yan. Kuya ni Larkin yan, pre. Oo, kinder pa si Larkin eh. Kinder pa lang ba, sorry. Pero yun na nga, balik sa ating laro. Naglalaban pa rin dito sa ating Gold Lane. Joe versus Granger. As you said, yung range advantage ng isang Granger talagang nararamdaman na ni Oheb kalahati ang kanyang buhay. Oo, pero kayang-kaya niya microhin yan eh. Kung gugustuhin niya, doon naman si Cartesi na inaabangan na lumapit si Shizu doon. Pero sa Sanford, sa may bandang itaas naman, babalik po siya dito. Tinamaan na rin ng Throne of Ruin. Pero walang mamamatay at alam mo namang makunat parehas yan eh. Oh, grabe, naka times 2. Di ba? Naka-times 2 yung Nakapass forward yung mga players. Pero kasi yung Throne of Ruin, napakalakas ng cooldown, napakataas. Nasa mga 40 to 50 seconds yan ang level 1. So ibig sabihin itong turtle fight na to ay walang malaking tool ang Team Liquid Philippines sa mag-start ng mga laban. Ay, may copy pa si Aqua. Tsaka ang hirap tikitan talaga ng Uranus. Wait lang. JB pumasok na. And Sanford pa! Ang nakakuha ng bagong. And gagamitin na rin ni Cartesi ang kanyang kakayahan para kunin si Aqua. Sanji as well ay makakabawi din naman. Sabay dun sa itaas, may nangyayari ding aksyon.
napaka-sama na nangyari doon sa AP Print. Nakakuha ng 2 kill ang TL, tapos yung bagong nakuha pa rin nila. Ako, medyo parang disconnected yung AP Bren. Hindi sila iisa ng plano, especially with the Lord JM. And ngayon, TLPH, nararamdaman nila yung momentum. Okay, tapak ng Cyclone Eye si JP. Andun si Aqua para sa lubungin. Sanford naman, napakatibay talaga. Nagamit na rin na kagad yung turn of ruin. Pero may mga ringos din at sticker from Sanford. Grabe yung mga nagaganap dito Nasaktong-sakto din, pwede nyo na pong i-claim ang code na yan habang nanonood kayo ng ating laban. Si Shizu na ata, susunod na target. Ayan, may sipa dito. Ito si Ohem. Purify na gamit! Pero hindi niya mapupurify yung sunod-sunod na Chaos Bolt mula dito kay Sanji. No, talagang dinulo pa nga ni Oheb yung yung sipa. Finorce niya muna yung dash. Oo. Parang hoping sila na hindi kailangan i-commit yung Way of the Dragon. But still, TLPH, this incredible momentum is gonna allow the death ball mula doon sa YSS. And usually, sanay tayo nakakita pagdating sa mga ganitong moments, parang hindi nagpapahinga yung ganitong klaseng lineup. Yun din pala no, yung burst damage na nanggagaling kay Sanji on this Lunox. Kapag na-stunlock na ng isang Joe Gold Lane, ang kapwa niyang Gold Laner parang ang baba pala ng chances of survival kung hindi agad makarespond yung mga kakampi ni Shizo. Oo. Lalo ngayon, iipitin na ng TLPH to kasi wala naman silang pakikisanford Yung dalawang yan yung improved Esmeralda versus Uranus Oo, yung Alice nga, di ba? Uranus 2.0 yan na may stun. Di ba? So, ngayon ay activated na rin ang Expanding Rivers at gagalaw-galaw. Ito, naka-times 2 na naman, pre. Oo, times 2 na naman. Mukhang kukunin naman ni Aqua ang Throne of Ruin. Pero si Sanford at Sanji ay kukuha lamang ng XP dito. Uy! Naghahanap ng play. Pero mukhang ang turtle talaga ang target ng Team Liquid Philippines. Ganda na itong naka-wilderness blessing si Oheb kasi parang abot na lahat din sa river. Oo, si JP umaabante at nag-aabang. Nagamit niya yung kanyang title strike. Si Sanford ay aakatan na rin. Itong si Shizu. Tamang baril-baril lamang. Lord JM nangangalahati yung buhay. Masakit yung hooks from Sanji. Ako nag-aabang na pagkakataon. Nagamit na rin kagad yung Mountain Shocker. And this time ay naibalipat sa may patalikod. Nakuha pa rin ni Cartesi yung pago. Napaalam si James Pang. Baba na po ni Aqua at napatay pa rin siya ng Batang Kambing. Nakadalawa na kagad dito ang Team Liquid PH. Gusto pa ata kumuha ng isa. Si X-Nova naman ay pinaghampas dito ni JP. Pero si Sanji at ang buong kupunan ng Team Liquid Philippines minama na yung Torre sa gitna. Tapos meron pang pinupush sa baba si Oheb. Oo, ano pa yan? Masakit din yan yung show na nagtitik ng tower. UB Express yung pinakita sa atin ng TLPH. Dikit-dikit sila nasa ilalim ng proteksyon. Yung Throne of Ruin mula kay Sanford kasi hindi makalaban yung AP pa rin kahit sabihin natin may range sila. Yung ibang heroes kailangan dumikit. So under the protection of the Alice, parang bawal kang lumaban if you're AP pa rin. Kailangan mo talagang respetuhin. Pero mukhang makakatakas nga pa, hindi niya napindot yung Blood Limb. Yun lang, pero si Sanford ay Uranus din siya Recalls na lang ang isasagot. Uranus Wala magkakayan. Ay, mga machong horse, pre. Alam na nila, alam na rin ni Lord JM, pre, wag na tayong maglokohan. Mag-picture na lang tayo dito. Mas malala yung kalaban niya actually May regen, may stun, may sustain, ang daya. Sabi ni Lord Jim, ang daya ng Alice. Kaya naman ito. Pero mukhang nagkakasama. Ayan. Picture muna, picture muna. Screenshot. Sabi ni Mami, picture muna tayo dito. Ay, naku muna, palibang ng Tsunami Slam. Check ko kayo na, bitaw dito na X-Nova, pero hindi. Magiging sapat yun para mailigtas sa sarili ng buhay. Nagkabalibagan sila. Kung sinabi ni Mami mag-picture muna tayo, sabi ni Daddy JP, halika dito. Oo. Ay, nako. Ibang klase talaga mag-change ng tempo si Daddy JP. Hindi lang naman pandesal ang kayang iyapa, kundi yung mga plays na rin. Aray ko po, napaka-hapdi. Tsunami Slam ay nabitawan. Pero mamamatay ata din si Aqua. Buhay pa rin naman siya. Trigger from JP. Kaya nagsipa din si James Punks. Taatras na si Oheb. Napaka-hapdi na neto. O nga pala, nakadamage siya item doon si Oheb. Kaya pala ganun kakakati. Ayun yung kapag nasa pa ka talaga ng only fast, pakasakit eh. Sakit talaga yan. Walang pinapatawad yan. Lalo kapag wala kang armor, napakasakit. And si James Fox dito, although kamunti ka niya mapatay,
si JP. Isang puncture na lang sana pero nandoon yung kick, yung spam ng kick. Okay, nagamit din yung Tsunami Slam. X-Nova, ibinalibag. Nagtatalunan na dito ang Team Liquid at ang AP Bren. Ngayon naman yung makamatay ito si JP. Nakabawi si James Fox. Oheb ngayon yung nakakuha rin na kill. Battle execution ginamit niya. Pero meron pa siyang function para tumakas. Tordos ay nagamit na rin. Kaya na si Sanford talagang ayaw magpaawat dito. Eh, di naman batang palaban talaga eh. Pero si Sanford ay lalayo na rin. Tatlong miyembro na ng AP Bren ang nagtulong. Kaya lang, wala talagang pakialam si Sanford dito. Lokohan yan. Lokohan yan. Walang pakialam. Babalik pa rin naman ang buhay kahit papano. Pero ngayon napatay na yung passive. Mas malaki na ang chance. Pero mukhang hindi naman na matutuloy ang laban. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Aray. Saan nga ba natin makikita yung malaking kalamangan na mayroon dito ang Team Liquid ngayon? Well, sa jungler, napakalaki nung lamang ni Cartesi over James Banks. Even though bumabakat yung damage dito ni James Banks, mas malaki lang talaga yung damage na dinidili Cartesi sa mga team fights because of the items that he has. And also, yung gold laner ng AP Bren na nahihirapan sa solo 1v1s niya versus Oheb. Kanina nakita natin si Oheb nagpa-stack ng War Axe and then flinikera niya yung Granger dealing so much damage under the king and napatay niya si Shizu. Nakakabigla din kasi yun minsan yung flicker sa paksipa. Wala kasi masyadong animation yun. Yung may only fast sa rekta sipa na agad. Oh! Sanford! Ayun lang, walang tinamaan yung kanyang Throne of Ruin. Pero si Aqua ang mabibigyan. Siyempre yung nagamit niya. Pero binalimang pakamala. Itong si X-Nova. Sanji mamamatay. Same with James Banks. Si Lord J may sasama na rin. Cartesi napakababa ng kanyang buhay. Nagamit yung Brilliance. Pero pinakasan lang nung kanyang Traceless. Hindi pa rin mamamatay si Lord JM. Si Sanford ay sinasunod yung damage si Shizu. Mahapdi-hapdi na rin. Pero tinuman naman, ni-stikeran lang pre ni Sanford. Kamuntikan si Carl kanina sa Death Sonata ni Shizu. Kasabay nung Traceless eh. Yung bato ng Death Sonata pero grabe yung warning shot ni Sanford kahit walang tinamaan. Didn't matter kasi overwhelming talaga yung damage ng TLPH. And also JP, always on standby para if ever man may pumasok sa harap ng TLPH, naka-ready yung angat with the Tsunami Slam. Ang overwhelming na rin dito, no, yung gold team na meron ng sign ng Team Liquid Philippines. 8,000 at mukhang naghahanap ng paraan ng AP Bren na makahanap ng isang winning team fight o kaya naman isang malaking objective. Pero mukhang libre na nga ang Lord na ito makukuha ng Team Liquid Philippines at could be another Lord and another kick. O yun ang binigyan na nila. Itong si Lord JM, napakabilis lang na tinunaw. Kasabay ng Lord, 8K na to, pre. Napakalaki na. At tumataas pa mas lalo with that Lord Siege upcoming. Sinabi na nga ni Midnight dito na mayroon ng malaking diferensya in terms of gold kay Carl TZ pati na rin dito kay James Banks. Ito na talaga yung kalakasan ng isang Yesun Shin kung ikukumpara sa Lancelot. Parang ito yung pinaka-funnel ng meta natin. Bumabalik na tayo sa funnel meta. And TLPH, gamit na gamit yung kanilang dalawang side laner, providing protection, providing zone, and providing crowd control, yung initiation and engage. Kumpleto sa toolkit ni TLPH. And then may protection ka pa ni JP if ever man pumasok ni AP Bren sa loob ng team fight. Oy, Tsunami Slam, may tunaw kagad. Itong si Sanji, may Lord pa naman sila sa may bandang ibaba. At ramdam na ramdam din. Actually, no, si James Banks ay kaka-level 12 lang at level 15 na. Ito si Carlito, Sanford, sinasunod lang ang mga baril. At bala mula dito kay Shizu. Yung Lord ay nasa ibaba. Hahayaan na muna ito ng TLPH. Tunaw ata ito ng AP Bren. Yun ang nga mangyayari. And TLPH mo rin, nakapunto ng 10,000. Habulin and Traceless lang ang isinagot ni Carlito para maiwasan yun. That was a nice defense mula sa AP Bren. Nakahanap ng play si Aqua, immediately bursting down Sanji kasama ang kanyang mga team sa AP Bren. For TLPH, no, wala naman silang nawala masyado. Kahit pa paano, no, nandiyan pa rin yung gold lead. Yeah, ang sabi kasi ni Danny JP, sorry na, pero yung protection para kay Carl eh. Siya kasi yung funnel eh. Siya lang. Siya lang ipoprotektahan ni TLPH. Napakahuli. Ayan ang Tsunami Slam! At ano yung target kagad? Uli ba ko ni X-Nova? Popular with the 4-man and Throne of Ruin. Ngayon nagtatakasan na ang AP Bren. Mamamatay din si Aqua. Tatlo kagad ang napatumba. Team Liquid Philippines. Ready na ata sa aksyon. Lord JM at James Fox lang natitira. Pero ngayon ay babasagin nila yung Torres sa may bandang itaas. And Sanford and Sanji. Sipa mula kay Oheb. 4-man down. Wow! At si Lord JM na lang ang natitirang mag-isa. Team Liquid Philippines kukunin ang laban na ito para sa pinakahuling serye ng Season 16.